po sa lahat ng viewers, isang mapagpalang araw na naman po sa inyong lahat, saan man kayo sulok ng mundo, at nawa nasa mabuti kayong kalagayan sa biyaya ng Diyos. Muli, welcome po kayo sa BHCC PH channel upang patuloy na mag-aral at magsaliksik ng salita ng Panginoon para sa malawak at malalim na pagkakakilala sa Panginoong Hesukristo. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lang ipaalala na huwag nawa ninyong kalimutan ang mag-subscribe, mag-like at mag-share upang maipaabot sa iba ang aral ng salita ng Diyos at upang mas makilala pa si Hesukristo sa kanilang mga buhay upang makamtan din nila ang mapalad na pag-asa sa muling pagbabalik ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ngayon po ay muli nating tatalakayin ang malawak at malalim na kaalaman tungkol kay Hesukristo at tatalakayin natin ngayon ang katiyakan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa nakaraang pag-aaral ay marami na tayong napag-alaman tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. At papiyaw na natalakay din natin ang katiyakan ng kaligtasan. Maaari niyo pong balikan yung nakarang upload upang maalala po ninyo yung mga ibang pinag-aralan natin tungkol sa katiyakan ng kaligtasan. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lang tanungin ang bawat isa kung gaano ba tayo katiyak sa ating kaligtasan. Na alam natin ang buhay natin dito sa mundo, punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng kasinungalingan, at punong-puno ng kasalanan. Dahil dito, hindi natin maiwasan na magduda kung tiyak ba ang ating kaligtasan. Na kung minsan, di natin maiwasan ang mahulog sa kasalanan at tuluyang nakakagawa ng kasalanan. Ngunit sa patuloy na pag-aaral natin ng salita ng Diyos, ay malalaman natin na mayroong katiyakan ang kaligtasan. Nais ko lang ipaalam sa inyo na ang Blessed of Christian Church, kung saan ako kabilang, ay nagtuturo ayon sa salita ng Diyos. Tayo ay nag-aaral at natututo at nalalaman ng katotohanan dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Nais ko lang po kayong tanungin kung naniniwala ba kayo na ang Biblia ay salita ng Diyos? Kung ano man po ang iyong mga sagot, mag-comment lamang po kayo dito sa ating channel. Mayroon akong nais itanong sa inyo, dalawang mahalagang katanungan para sa personal na buhay nyo. At nawa, masagot nyo ito ayon sa personal na kaalaman nyo o pananaw nyo. Unang katanungan, dumating na ba sa punto ng espiritual na buhay mo na kung babawiin na ng Diyos yung buhay mo dito sa mundo, ikaw ba ay nakatitiyak na makakapasok sa langit? Sa English, have you come to the place in your spiritual life that when you were to die today, do you know for certain that you will enter into heaven? Kung ano man ang iyong sagot mo, pwede mong i-type sa comment. Ilagay mo lang A1 para sa kasagutan mo ng unang katanungan. Pangalawang katanungan, kung sakali man nabawiin na ng Diyos ang buhay mo at ikaw ay haharap sa Kanya at tatanungin Kanya, bakit kita papapasukin sa aking kaharian? Ano ang iyong sagot? Sa English, suppose when you were to die today and you will stand before God and He were to ask you, why should I let you enter into my heaven? What is your answer? Muli, kung ano yung kasagutan, i-type mo lang ang A2 para sa sagot mo sa pangalawang katanungan. Sa ating pag-aaral, malalaman natin yung tiyak na kasagutan sa mga tanong na ito. At sa pagtatapos ng ating pag-aaral, maaring ang iyong kasagutan ay mabago
sa tamang sagot ayon sa salita ng Diyos. Maaring narinig natin lahat ang tungkol sa salitang langit, kung saan ito yung tahanan ng Diyos, kasama ang mga nangaligtas at ang mga anghel or living spirits. Kung tatanungin isa-isa ang bawat tao, gusto niya ay makapunta sa langit. Ngunit, sino ba ang mga karapat-dapat na pumunta sa langit? Nababanggit ko na ito sa mga una nating pag-aaral na hindi lahat ng tao ay makakapasok sa langit. Ngunit alam niyo ba na ang langit ay binibigay na libre ng Diyos sa tao? Hindi ito kailangang paghirapan o pagtrabahuan para makapasok sa langit. Hindi kailangan ng kayamanan para makapasok sa langit. Ang langit ay regalo ng Diyos. Katulad sa atin, siguro lahat naman tayo ay nakatanggap na ng regalo. Ang regalo ay hindi binibili, kundi tinatanggap lang. Hindi natin kailangang gumastos para makatanggap lang ng regalo. Basahin po natin yung sinasabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Sa Tagalog, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas at sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Binabanggit dito, ang nangaligtas ay sila yung mga karapat-dapat na makapasok sa langit. At binabanggit din dito na hindi sa pamamagitan ng mga gawa makakamtan ang kaligtasan. Ang malinaw dito na binabanggit ay makakamtan lamang ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, makakamtan ang regalo ng Diyos, ang langit. Madalas ito ang pananaw ng karamihan ng mga tao dahil kilala nila ang kanilang mga sarili na sila'y mabubuti. At sa pamamagitan ng mabubuting gawa nila ay sila ay makakapasok na sa langit. Ayon sa ating pag-aaral, hindi yun yung paraan para makamtan ang kaligtasan at makapasok sa langit. Ang tao ay makasalanan at hindi sapat yung kanyang kabutihan para siya ay makapasok sa langit. Ang tao ay makasalanan at wala siyang kakayahan para iligtas yung kanyang sarili para makapasok sa langit. Nais kong banggitin muli yung sinasabi sa Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Sa Tagalog, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil nga sa pagiging makasalanan, hindi niya kailanman kayang iligtas ang kanyang sarili para maabot ang kaluwalhatian ng Diyos at makapasok sa langit. Sa pagiging makasalanan ng tao, ang tiyak na hatol sa kanyang kasalanan ay walang hanggang kamatayan kapag hindi ito napatawad ng Diyos. Nais kong banggitin muli yung sinasabi sa Romans chapter 5 verse 12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Sa Tagalog, kaya kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Lahat ng tao ay nangagkasala at lahat ng tao ay mararanasan ang kamatayan. Hindi lingid sa ating lahat na ang kamatayang pisikal ay mangyayari sa lahat ng tao. At wala pang tao dito sa mundo ang namuhay ng matagal at namuhay ng walang hanggan. Ito ang patunay na dito sa mundo, ang lahat ng buhay ay may hangganan. Ngunit ang Diyos ay mapagmahal at mahabagin
at gumawa siya ng paraan para sa kaligtasan ng tao. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Kahit ang isang tao ay nasukdulan ng kanyang pagiging makasalanan, ay mararanasan niya pa rin ang pagmamahal ng Diyos. Ito ay makikita natin sa Luke 23 verse 43. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shall thou be with me in paradise. Tagalog, at sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Kausap dito ang Panginoon Hesus ang isang kriminal na nahatulan sa kamatayan, na siya ay patunay na nakamtan niya yung pagmamahal ng Diyos dahil pinangakuan siya ng paraiso. Ang paraiso ay kung saan paparoon ang Panginoong Hesus, at ang pangako niya sa kriminal ay doon makakasama niya. Hanggat nabubuhay ang isang tao, gaano man siya kasama o makasalanan, nais ng Diyos na siya ay maligtas dahil mahal siya ng Diyos. Lahat ng tao ay mahal ng Diyos at wala siyang pinipili kung sinong karapat-dapat na mahalin. Mananampalataya man o hindi mananampalataya, ay mararanasan lahat ang pagmamahal ng Diyos. Katulad sa pagbuhos ng ulan, hindi lang yung pagbuhos ng ulan ay para lang sa mga mananampalataya, kundi bumubuhos ang ulan para sa lahat. Maging sa pagbuhos ng kanyang biyaya ay para sa lahat. Sa katunayan, maraming hindi mananampalataya ang mayayaman at nakikinabang sa kanyang mga biyaya. Nais kong basahin sa inyo ang sinasabi sa Ephesians chapter 2 verses 4 to 5. But God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, had quickened us together with Christ. By grace ye are saved. Sa Tagalog, ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Dahil sa malaking pag-ibig ng Diyos, na kahit tayo'y mga patay sa kasalanan, dahil kay Kristo, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ang isang tao ay maaaring magkaroon ng kaligtasan. Bagamat ang mga tao ay patay sa kasalanan, sangsuwail, sumusuway, tumatanggi sa Diyos, ay patuloy na minamahal pa rin siya ng Diyos. Tunghayan po natin yung sinasabi sa Romans chapter 5 verse 8 to 10. Sabi, But God commended His love toward us in that, while we were yet sinners, Christ died for us. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, being reconciled, we shall be saved by His life. Sa Tagalog, datapwat ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayong nagkakasundo na, ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao, ngunit galit ang Diyos sa kasalanan ng tao. Kaya kung ang tao ay namumuhay sa kasalanan, ay nararapat na maparusahan. Ang Diyos ay hindi hinahayaan ang kasalanan na walang kaparusahan. Katulad ng sinasabi sa Exodus chapter 34 verse 7, Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that
will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and upon the children's children unto the third and to the fourth generation. Sa Tagalog, na ginagamit na ang kaawaan sa libo-libo na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang at ng kasalanan at sa anumang paraan ay hindi aaring walang sala ang salarin na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin. Ang Diyos ay hindi nasusuhulan para sa kapatawaran ng kasalanan. Kapag ang tao ay nagkasala, ay tiyak na may kaparusahan sa Diyos. Dahil mahal ng Diyos ang tao, gusto niyang mapatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ni Hesukristo. Napakahalaga ang tungkulin ni Hesukristo sa buhay ng tao para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Sino ba si Hesukristo? Sa nakarang pag-aaral natin ay natalakay na natin kung sino si Hesukristo. Siya ay mayroong dual nature, siya ay isang Diyos at siya ay isang tao. Bilang isang Diyos, siya ay mayroong eternal existence. Ibig sabihin, walang pasimula at walang katapusan ang kanyang pamamalagi dito sa mundo. Wala tayong makikita sa Biblia kung kailan nagsimula ang kanyang pagka-Diyos at kung kailan matatapos ang kanyang pagka-Diyos. Ang maliwanag sa salita ng Diyos, bago likhain ang mundo, ay umiiral na ang kanyang pagka-Diyos. Ayon sa pag-aaral natin, si Hesukristo ay isang Diyos ay kasama siya sa paglikha sa lahat ng bagay dito sa mundo. At dahil siya ay isang Diyos na nagkatawang tao at nakipamuhay dito sa mundo, maraming mga pagkakataon na pinapagitan niya ang kanyang pagka-Diyos habang siya ay nabubuhay dito sa mundo. Siya ay gumagawa ng mahimala, siya ay nagpapagaling ng mga may sakit, siya ay nagpapalayas ng espiritu ng dyablo sa mga nasasapian, siya ay nagpapakain ng mga libu-libong tao, at siya ay bumubuhay ng mga patay. Lahat ng ito ay hindi pangkaraniwan na nagagawa ng isang tao, kundi ang Diyos lang na may kapangyarihan ang maaaring makagawa. Kung siya ay gumaganap bilang Diyos dito sa mundo, siya ay gumaganap din bilang isang tao. Siya ay nauuhaw, nagugutom, nalulungkot, umiiyak, nasasaktan, at kailangan din niya maghanap buhay para sa kanyang personal na pangailangan. Ngunit ang buhay niya bilang isang tao ay mayroon siyang napakahalagang bagay na gagampanan sa buhay ng isang tao. Hindi lang siya nilagay dito sa mundo para makisalamuha sa mga tao, ngunit nilagay siya ng Diyos dito sa mundo para iligtas ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Tignan po natin ang sinasabi sa Romans chapter 6 verse 10, For in that he died unto sin once, but in that he liveth unto God. Sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay na minsan sa kasalanan. Datapwat ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Alam naman natin na isa ito sa mga hula sa kanyang buhay na siya'y haharap sa kamatayan at ito ay hula na naganap na. Ibig sabihin, bilang isang tao ay nagampanan na niya ang mahalagang bagay na kailangan niyang gampanan dito sa mundo. Minsan lang na naganap ang kanyang kamatayan at nagampanan na niya ang mahalagang tungkulin sa kapatawaran ng kasalanan para sa kaligtasan ng tao. Isang ganap na hindi ito kailangang gayahin ng tao para sa kanyang sariling kaligtasan, na kailanman hindi mangyayari na mapatawad ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng sarili niyang kaparaanan. Sa pagiging makasalanan ng tao, naging kaaway ng tao ang Diyos. Ngunit dahil sa kamatayan ni Hesukristo ay maibabalik
ang kasunduan sa pagitan ng Diyos at tao. Ito po ang sinasabi sa Romans chapter 5 verse 10. For if we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more, being reconciled, we shall be saved by His life. Sa Tagalog, sapagkat kung noong tayo mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lubha pa, ngayong nagkakasundo na ay mangaliligtas tayo sa kanyang buhay. Kaya dapat tayo ay manampalataya na sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo ay nagkakasundo na tayo at nangaligtas na tayo dahil sa kanyang buhay na kanyang ibinuwis. Ngunit dapat din nating malaman na may mga iba't ibang pananampalataya ang tao. Pananampalataya sa Diyos sa sariling kaalaman o sa sariling karunungan. May temporal na pananampalataya sa Diyos na naaalala lang nila ang Diyos tuwing mayroon silang mga pangangailangan. Sa tuwing may mga malulubhang sakit, sa tuwing may mabibigat na problema. Maraming tao ang may ganitong pananampalataya tuwing nararanasan nila ang mga bagay na ganito sa kanilang mga buhay. Alam ba ninyo na kahit yung mga demonyo ay kilala nilang Diyos at mayroon silang pananampalataya sa Diyos? Makikita po natin ito sa Matthew chapter 8 verse 29 na sinasabi, And behold, they cried out saying, What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? Art thou come hither us to torment us before the time? Sa Tagalog, at narito sila'y nagsisigaw na nagsasabi, Anong aming ipakikialam sa iyo, ikaw na anak ng Diyos? Naparito ka ba upang kami iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan? Dito sa tagpong ito, kausap ng mga dyablo ang Panginoong Hesus at siya ay kilala nila bilang anak ng Diyos. May pananampalataya sila na siya ay anak ng Diyos, ngunit hindi yung pananampalataya na makakapagligtas sa kanila. Marami sa mga tao na mayroong ganitong pananampalataya. Nagpapanggap na kilala nila ang Panginoong Hesus, ngunit hindi sila sumasampalataya na siya yung tagapagligtas. Wala sa kanila yung pananampalatayang nagliligtas na yun ang kailangan ng Diyos para sa kaligtasan. Ang pananampalatayang nagliligtas ay ang pananampalataya kay Jesucristo lamang. Na ito yung magiging susi sa pintuan ng kalangitan para buksan at papapasukin ang isang mananampalataya at para siya ay makapamuhay kapiling ang Diyos. Ang pamumuhay sa piling ng Diyos ay pamumuhay ng may kabanalan. Kung iisipin natin, mahirap maganap sa buhay ng tao ang pagiging banal. Ngunit dahil kay Jesucristo, tayo ay nagiging matuwid sa harap ng Diyos at tayo ay pinababanal dahil sa katuwiran na ibinigay sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Magiging katanggap-tanggap lang tayo sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging banal. Ito po ang sinasabi sa Romans chapter 12 verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, pinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya inyong katampatang pagsamba. Ibig sabihin, katanggap-tanggap lang ang ating pagsamba kung wala tayong mga daladalang kasalanan at karumihan sa buhay. Ang amang Diyos na nasa langit ay banal, kaya nararapat lang na ang kanyang makakasama sa langit ay mga banal. Sinasabi ito sa 1 Peter chapter 1 verse 16. Because it is written, Be ye holy, for I am holy. Sa Tagalog, sapagkat nasusulat, kayo'y
mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Pasalamat tayo dahil sa pananampalatayang nagliligtas ay naganap sa atin ang pagiging matuwid upang tayo ay magiging banal sa harap ng Diyos. Ngayon, mga mahal kong tagapakinig at kasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kung tatanungin kita ngayon kung mayroon bang katiyakan ang kaligtasan ayon sa ating pag-aaral. Kung tatanungin ko ulit ngayon, yung unang katanungan na dumating na ba sa punto ng iyong espiritual na buhay, na kung dumating na kunin na ng Diyos ang iyong buhay, ikaw ba ay nakatitiyak na makakapasok sa langit? Maaari niyo pong sagutin ito ayon sa napag-aralan natin at itype sa comment. Ang pangalawang tanong, kung sakaling dumating na sa buhay mo na kunin na ng Diyos ang iyong buhay at ikaw ay haharap sa Kanya at tatanungin Kanya, bakit kita papapasukin sa aking kaharian o sa langit? Ano po ang iyong magiging sagot ayon sa ating napag-aralan? Muli, pwede niyong itype sa comment kung ano ang iyong mga kasagutan. Muli, pinapaalala ko na ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Binibigay na kusa at nasa sa atin kung tatanggapin natin ang regalo na ito. Ang regalong ibinigay ng Diyos ay hindi kailanman niya babawiin, bagkus may seguridad sa buhay ng tao na nakatanggap at tiyak na makakapiling niya ang Diyos sa kanyang kaharian. Basahin po natin ang John chapter 10 from verse 27 to 29 na sinasabi, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand." Sa Tagalog, dinirinig ang aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Dito pinatutunayan na may kasiguraduhan o katiyakan ang ating kaligtasan sapagkat ang ating buhay bilang pinagkalooban ng kaligtasan ay hawak na tayo ng kamay ng ating Panginoon Hesus at maging kamay ng ating Diyos Ama. Ibig sabihin, wala nang ibang mas makapangyarihan sa Diyos para agawin tayo sa kanyang mga kamay. Mga mahal kong tagapakinig at kasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos, nawa naging makabuluhan yung ating pag-aaral at nawa maganap sa inyong personal na buhay ang ating napag-aralan. Mahal ka ng Diyos at nais niya na makasama ka sa kanyang kaharian. Nais ng Diyos na marinig ang iyong pagnanasa na makapasok sa kanyang kaharian sa pamamagitan ng isang panalangin. Pwede kitang gabayan sa isang panalangin at ang panalangin na ito ay maging personal mong panalangin at pakikipag-usap sa ating Diyos. Kung handa ka na, sumunod ka sa panalangin na ito. Dakilang Diyos na nasa langit, tinatanggap ko na ako'y makasalanan at wala akong kakayahan na iligtas ang aking sarili. Ako po ay nananampalataya kay Jesucristo na siya ay namatay upang bayaran ang aking mga kasalanan at magkaroon ng kapatawaran. Nagpapasalamat ako dahil sa kanyang kamatayan ay nagkaroon ako ng buhay na walang hanggan at nagkaroon ng mapalad na pag-asa na makakapasok sa langit. Itinatalaga ko ang aking sarili at tulungan mo nawa ako na magiging banal at katanggap-tanggap sa iyong harapan. Tulungan mo rin ako sa paglago ng aking pananampalataya sa pamamagitan ng pagdalo sa mga gawain ng loob ng iglesia at maging kabahagi sa gawain sa loob ng iglesia. Nagpapasalamat ako ng lubos sa iyong dakilang pagmamahal, sa iyong pagkakaloob sa buhay ni Jesucristo
ay nasumpungan ko ang kaligtasan. Ingatan mo nawa ang aking buhay sa araw-araw at patuloy na maramdaman ko ang galak sa aking kaligtasan habang ako ay nabubuhay dito sa mundo at hanggang sa iyong muling pagbabalik. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesucristo, ang aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. Kung ikaw ay personal na sumunod sa panalangin na ito, ay binabati kita na welcome ka sa pamilya ng Diyos. Pinapaabot ko po sa inyo ang pasasalamat sa inyong pagtitiyaga, sa pakikinig, at sa pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Salamat din sa mga naunang nag-like, nag-view, at nag-subscribe sa channel na ito. At nawa patuloy niyong i-share ang channel na ito upang mas malawak pa ang maabot ng salita ng Diyos. Muli, ito po ang BHCC PH channel, nagsasabing habang may buhay, may pag-asa. Ngunit higit sa lahat ay masumpungan nawa natin ang mapalad na pag-asa na pangako ng Diyos sa mga mananampalataya sa muling pagbabalik ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Pinapaabot ko din ang pasasalamat ng Blessed Hope Christian Church sa mga kapatid sa Canada, sa Saudi Arabia, sa iyong pag-abot ng suporta sa pagpapatuloy ng renovation ng BHCC Bagumbong. Maging sa mga silent supporters, salamat po sa inyong lahat at patuloy na pagpalain nawa kayo ng Diyos sa inyong mga pinagkakitaan, sa inyong mga trabaho, at sa anumang sources of income. At sa inyo na gustong maging kabahagi sa ministry ng Diyos, kung gusto niyo pong magpaabot ng inyong mga support, ay pagbigay alam lamang ninyo dito sa BHCC PH channel para mai-guide po kayo kung paano nyo maipaabot ang inyong support. Patuloy na hangarin ng Blessed Hope Christian Church ay mapalawak ang ministry sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga churches sa iba't ibang lugar. Ang pagpapala ng Panginoon ay sa ating lahat. Glory be unto God alone.